Did you know that GitHub offers a hosting solution that is completely for free? Yes, tama ang narinig mo. At ito ay tinatawag na GitHub Pages. Ang feature na to ay makakatulong upang i-deploy ang inyong mga static websites mainly built in HTML, CSS, and JavaScript. Katulad na lamang ng project documentation, online portfolio or web portfolio, at kung ano man ang gusto mong ibahagi or i-share sa buong mundo. Pero, meron itong limitation. Dahil static service ito, hindi nito sinusuportahan ang pag-deploy ng mga server-side scripts. Meaning, hindi ka pwedeng gumamit or mag-deploy gamit yung language na Python, PHP, and more. Kung wala ka ng tanong, ay i-like mo ang video na to kasi ibabahagi ko ang 5 steps. Yes, 5 easy steps para mag-deploy ng sarili mong website sa GitHub Pages. First on our list is to create a GitHub account if you don't have one and create a new Git repository. And this is how we're going to do it. First, you go to github.com at mapupunta ka dito sa kanilang landing page wherein kung wala kang account ay pwede kang mag-click ng sign up for GitHub at kung meron naman, i-click mo lang yung upper right side which is yung sign in link dito sa taas. So kung gusto mong mag-create ng account, mapupunta ka sa page na to at i-enter mo lang yung email and other details na kailangan. And kung gusto mo naman mag-sign in, mariredirect ka dito and you need to sign in into your GitHub account. Once na nakapag-sign in ka na sa iyong account, ay i-click mo lang kaagad itong new na button sa left pane. So i-click mo to at mapupunta ka sa pag-create or paggawa ng new repository. So makikita mo dito yung owner tsaka yung repository name. So i-type mo lang kung ano yung name na gusto mo dito sa box na to. Once na-type mo na yung pangalan, i-check yan ng GitHub kung pwede mo siyang gamitin as a repository name. So available naman yung name na ginamit natin, so we will proceed sa next field and it's called description. So this is optional para i-describe yung ginagawa mong repository. So pwede mo hindi fill up or i-fill up itong field na to. Next, makita mo yung dalawang buttons or radio button na public and private. So kung public, pwede siyang makita ng ibang developers or ng ibang users ng GitHub. But pag naka-private, pwede mong i-limit or ipakita lang sa kung sinong mga tao yung repository na to. Next, you can just leave them blank. Paggawa lang naman na ito ng readme file sa iyong repository, pag-add ng gitignore and license. So pwede natin ignore yan and we'll just create repository. Once na nagawa na yung ating GitHub repository ay mariredirect kayo sa repository na yon at meron siyang mga quick setup guides na pwede nyong gamitin kaagad. Makikita mo rin sa taas yung iba't ibang tabs na pwede mong puntahan para i-configure yung repository mo. Kung titignan mo sa baba ay merong quick setup guide na kung saan pwede kang gumawa ng repository sa iyong command line or sa iyong terminal or mag-push ng existing repository from your command line or your terminal sa ginagamit mong IDE. Ngayon na meron na tayong Git repository ay handa na tayo para sa pangalawang step at ito ay ang pag-setup ng ating Git repository. At para i-setup ang ating local Git repository ay gagamit tayo ng Git command tinatawag na git clone. So ang gagawin nun is i-clone niya yung ating remote repository papunta sa ating local machine. So madali lang yan. We can use the HTTPS or SSH na link dito. So for easy access, HTTPS yung gamitin natin. So i-copy mo lang to or click mo tong clipboard na to copy and pumunta ka sa iyong IDE na ginagamit at i-open mo yung terminal. Once na open mo na yung code editor mo, i-open mo lang yung terminal mo. In my case, I am using VS Code. So kung gusto niyo open yung terminal, just click these 3 dots at saka may terminal dyan and makita mo yung shortcuts kung paano i-open yung terminal. So just open your terminal and type doon sa iyong terminal yung command na git clone tapos yung link na kinopy mo doon sa GitHub repository na dashboard. And then click enter. Merong warning na lalabas kasi nga nag-download tayo or nag-clone tayo ng empty na repository. So disregard nyo lang yung message na yon. So nandito na yan ngayon sa ating editor and pag in-open mo, nandito na yung sample landing. Next mong gagawin ay pumunta doon sa ating Git repository and i-copy mo yung lines na ito. Pwede mo ilagay sa kahit anong text editor para may basis ka lang kasi ang gagawin natin, i-initialize natin yung ating Git repository sa ating local machine para makapag-push tayo dito sa ating remote na repository.
Para mapunta tayo doon sa ating cloned na directory, make sure na sa terminal ay nasa tamang directory tayo. So makita mo yan dito. Ayan. So kung nasa ang directory ka na ngayon. So pupunta tayo doon gamit ang cd command or change directory na command. So cd sample landing. And click enter. So nandito na tayo ngayon sa ating cloned repository. Pwede natin i-check yung status ng ating repository by typing this command, git status. Wala pa tayong commit at nasa branch main tayo. So kung gusto natin gumawa ng changes, ay ilalagay natin sa loob ng directory na to. And that will lead us into step number 3, which is to start getting creative and create our website. At dahil may ginawa na akong sample, ay ipapakita ko na lamang ito sa inyo. So, meron ako ditong index.html or HTML file and then a simple CSS file na parang landing page lang siya. Napakasimple para ipakita sa inyo. So, ang gagawin ko, ikakat ko to tapos ilalagay sa sample landing na folder. And kung i-check ko ulit yung status ng folder na to, makikita mo na meron na akong new files or untracked files. And ang next kong gagawin is papakita sa inyo yung website natin. So, meron akong live server na ginamit dito sa aking VS Code. So, pwede ko siyang i-click and ma-open na yung site na to sa aking browser. Charan! So, eto nga pala yung website na ginawa ko for mock design lang para mapakita sa inyo yung deployment. So, simpleng-simple lang kung gusto mo lang ipakita, no? So, kung meron kang portfolio, nagawa sa HTML and CSS, I have no problem with that. Yun ang gamitin mo at i-push natin mamaya. Speaking of pushing, we are now ready para sa ating step number 4. And that is pushing our code into our GitHub repository. Babalik lang tayo sa ating code editor at dito sa ating terminal ay itatype mo lang ang git add dot. So meaning nito ay add niya lahat ng untracked files para malaman ng Git na meron kang bagong changes or bagong updates na ginawa sa ating local directory or local repository. So pag-click ko ng git add, wala kang makikita ang success message or error. Check mo lang siya ulit gamit ang git status and makita mo na you have changes to be committed. So na-update na at nalaman niya na meron kang need i-commit papunta sa ating remote branch. So iti-type mo lang yung command na git commit -m tapos quotation mark. Sa loob nito ay yung message or yung commit message mo. So, lagay natin added landing page files. So, i-click mo lang yung enter. At makikita mo dyan na may dalawang files na nabago at meron kang 36 lines of insertion. Ang tanong, paano mo ito makikita sa iyong GitHub repository? So, dito, gagamitin mo naman ang git push na command. So, git push origin main. So, git push origin or the remote repository and then yung branch name mo. So, nasa main tayo, so i-push natin siya sa main branch. At kung successful yung pag-push mo sa ating remote repository, ay makikita mo yung mga messages na ito. At ang next mong gagawin ay check mo yung browser or yung ating GitHub na repository. Once na nandito ka na, ay click mo lang yung reload na page para makita natin yung changes na ginawa natin sa ating local machine. At naging successful nga yung ating pag-push sa ating remote repository dahil nakikita na natin yung ating mga files dito sa ating repository. So nandito si index.css and si index.html. Kung nahihirapan ka sa mga terms and commands na ginamit natin kanina sa ating terminal, make sure to go to dev.code sa YouTube at i-search mo yung Master Git and GitHub in 50 minutes for beginners dahil ituturo ko doon yung basics ng Git tsaka ng GitHub at mga commands na kailangan mo in just under 50 minutes. And now we are ready to deploy and go through step number 5, which is open your repository settings. Sa pag-open ng settings ay click mo lang yung settings dito sa mga menus na nasa taas and mapupunta ka na dito. Next mong gagawin ay pupunta ka sa pages. So dito sa ating left pane merong pages na link. I-click mo lang yan para mapunta tayo doon sa pages na settings. And dito, we will see the GitHub pages which is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.
So there are two ways. We can build and deploy gamit yung ating branch or yung ating deployment folder. So for now, just for the basics, we will stick with deploying from a branch. So click mo lang tong source. Once na-click mo na siya, makikita mo dito yung ibang options. Automatically, we will have deploy from a branch. So sa ilalim, meron kang select a branch na field or option. So i-click mo lang yung main, which is yung ginamit natin kanina. And i-retain mo lang yung root na folder na to. Okay? Kasi dito niya hanapin yung files natin. And click save. Once na-click mo na yung save, hintayin mo lang na mag-reload and makikita mo na yung iyong deployed na GitHub page or website. So can we have a little drum roll please? Tada! Ayan na yung ating na-deploy na website at makikita niyo yan dito sa taas. So your site is live at hovet.github.io/sample-landing and i-click natin yan or click yung visit site. At eto na nga yung na-deploy na site natin. At ngayon meron ka ng shareable na link or URL na pwede mong i-share sa iyong klase, sa iyong guro, or sa iyong kapwa developer at magpakitang gilas. So ano pang hinihintay mo? I-deploy mo na yung website mo ngayon. At dahil nandito ka pa sa punto ng video na to, mayroon akong isang tip na ipapakita sa iyo. Since naka-deploy na yung site natin sa GitHub Pages, kapag gagawa ka ng changes ay automatic na itong masisave or ma-update yung live website natin kapag kinumit or pinush natin yung changes sa ating GitHub repository. At yun ang ipapakita ko sa inyo ngayon. So let's say na magpapalit tayo ng text dito. Instead na welcome to my website, lagay natin welcome to my portfolio. And lagyan natin ang exclamation point and then click save. So we'll follow the same steps. Git status and then git add period and then git commit -m quotation marks updated my landing page and then closing quotation marks. Sorry, babalik ko lang. Ayan na siya. So na-commit na nga siya. And then we'll do git push origin main. Ang gagawin mo lang ay maghihintay ka para ma-update yung site na yon. Pagkatapos ng ilang minuto at check mo yung iyong GitHub Pages na settings ay makita mo na na-update na ito. So pwede mo nang i-check ulit yung site mo and then Ctrl R or reload the page and you will see your changes. At ganun lang kadali ang pag-deploy ng static websites gamit ang GitHub Pages. So kung nagustuhan mo ang video na to, make sure to comment down below any questions na meron kayo, i-like mo ang video na to, at make sure to subscribe to dev.code. See you on the next video.